Ginugol niya ang buong kabataan niya para bumuo ng buhay na pinapangarap ng lahat. Isang makintab na pabalat ng magasin sa gitna ng Makati. Ngunit isang trahedyang nakaplano na ang nagpabago sa pabalat na iyon bilang isang obituaryo. Isang gabi lang nang mapunit ang tabing ng pagiging perpekto, sakalang natanto ng pulisya na sa likod ng kinang na iyon ay mga lihim na nakamamatay. At sa gitna ng umiikot na pag-ibig, pera at kasinungalingan, kahit sino ay pwedeng maging biktima o kriminal. Makati, Oktubre 2023. Ang lungsod na hindi natutulog, ngunit sa isang tahimik na kalye sa Forbes Park, may isang pribadong kaharian na lumubog sa walang hanggang katahimikan. Iyon ay ang Lakasan Fitness. Isang eksklusibong PT studio kung saan hindi abala para sa karamihan. Nang umagang iyon, isang VIP na estudyante na dumating para sa maagang appointment ay humarap sa isang tanawin na marahil ay hindi niya makakalimutan habang buhay. Sa ilalim ng bar ng Smith machine, isang kagamitan na pangkaligtasan para sa chest press, isang katawan ng lalaki ang nakahandusay. Ang barbell na may kabuuang bigat na higit sa 100 kilo ay nakadiin sa leeg at dibdib, na nagpabago sa mukha ng biktima. Namumutla na ito at ang dugo ay naging mahabang guhit sa malamig na rubber mat. Ang biktima ay si Rafael Rafi Dimagiba, 28 taong gulang, isang PT superstar, mukha ng brand at isa sa mga nagmamay-ari ng studio. Sa social media, si Rafi ay isang simbolo ng tagumpay, ng malusog na pamumuhay at matinding disiplina. Siya ay isang modelo na pinapangarap ng libu-libong tagasunod. Ngunit ngayon, ang idolong iyon ay nakahandusay. Ninakawan ng buhay ng mga mismong bigat na itinuring niyang matalik na kaibigan araw-araw. Ang tawag sa 117 ay sumira sa mapayapang umaga. Agad na dumating ang mga awtoridad at nang pumasok ang mga veteranong investigador mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police PNP, agad nilang naramdaman ang kakaiba. Ayon sa paunang ulat, walang senyales ng pagtatalo sa lugar ng krimen at hindi puwersahang binuksan ang mga pintuan. Ang unang teorya ay ang pinakamakatwiran, isang trahedyang aksidente sa pagtatrabaho. Posible na sa pagtatangkang lampasan ng sariling limitasyon kapag nag-eehersisyo ng mag-isa, nawalan ng lakas si Rafi, bumitaw at hindi siya nagawang paikutin ang bar para i-lock ang safety pin. Isang masakit na kamatayan, ngunit hindi imposible sa profesional na mundo ng gym. Ang pamilya ng biktima, na kinabibilangan ng kanyang kuya na si Miguel Dimagiba at asawa nitong si Elena Reyes, ay himbing sa pag-iyak nang marinig ang balita. Naniniwala sila na pumanaw ang kanilang kapatid dahil sa isang aksidente sa trabaho. Ngunit si Police Captain Santos, ang pinuno ng Special Investigation Unit, ay hindi naniniwala rito. Ang kanyang matalas na tingin ay tumigil sa dalawang safety pin na bakal sa magkabilang panig ng Smith machine. Ang mga ito ay idinisenyo upang suportahan ang bar sa kaso na mawalan ng kontrol ang gumagamit. Sa teorya, kahit na napagod si Rafi, ang dalawang pin na ito ay dapat na mas mataas ng kaunti sa kanyang dibdib, ngunit sa kasalukuyan, ang mga ito ay nasa pinakamababang antas. Halos walang silbi. Sinuri ng mabuti ang safety pin at inutusan niya ang isang technical investigator. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang investigador na may tono ng pahiwatig. "Sir, may problema." Ang nut na humahawak sa safety pin sa kanang bahagi ay nagpapakita ng mga palatandaan na sinadyang niluwagan. May mga maliliit na gasgas, hindi dahil sa natural na pagkasira. May nagpakialam dito. Kumirot ang puso ni Captain Santos at dumaloy ang kuryente sa kanyang likod. Hindi ito aksidente. Paano naman ang security camera? Tanong niya sa isa pang investigador. "Sir, ito ang masaklap. May 4 na kamerang system, ngunit na format ang hard drive." Sinabi ng aming eksperto na ang mga video mula 10 PM kagabi hanggang 6 AM ngayong umaga ay binura
gamit ang espesyal na software. Ang data ay sinulatang muli upang hindi na ito mabawi sa karaniwang paraan. Ito ay gawa ng isang taong may malawak na kaalaman sa teknolohiya. Naging tensyonado ang kapaligiran at ang amoy ng kamatayan ay tila humalo sa amoy ng isang planong binalak hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang teorya ng aksidente ay tuluyang bumagsak sa gitna ng Makati sa isang gym na itinuturing na simbolo ng tagumpay at pag-unlad, isang nakamamatay na bitag, ang perpektong ikinabit. Hindi namatay si Rafael de Magiba dahil sa isang sandali ng kapabayaan. Siya ay pinatay at sa paanuman ay ginamit ng kriminal ang kanyang mismong hilig bilang sandata upang wakasan ang kanyang buhay. Nagsimula na ang kaso. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Rafael de Magiba ay hindi lamang isang kaso ng pagpatay. Ito ay isang bomba na sumabog sa gitna ng komunidad ng mga batang propesyonal sa Makati. Isang PT superstar, isang KOL na may malusog at balanseng pamumuhay na hinahangaan ang namatay ng trahedya sa kanyang mismong templo. Agad na nakakuha ng espesyal na atensyon mula sa publiko ang kaso. Sa headquarters ng CIDG, mabigat ang kapaligiran dahil sa amoy ng sigarilyo at pressure. Binuo ang Special Task Force sa gabing iyon sa ilalim ng direktang utos ni Police Colonel Reyes, isang tuso sa trabaho. Malinaw ang kanyang utos. Hanapin ang kriminal sa pinakamaikling panahon. Ang unang direksyon ng imbestigasyon ay ang pinakapangunahing sa lahat ng kaso ng pagpatay. Suriin ang lahat ng mga relasyon sa lipunan, pag-ibig at negosyo ng biktima. At ang larawan ni Rafael de Magiba na makintab sa social media ay nagsimulang ipakita ang madilim at komplikadong mga bahagi. Ang unang pangalan na isinama sa listahan ng suspek ay si Gregorio Gorio Bautista, na kilala rin bilang Gorio Palakasan. Si Gorio, 35 taong gulang, ang may-ari ng isang sikat na chain ng mga ordinaryong gym, isang mortal na kaaway sa high-end na modelo ng studio ni Rafi. Ngunit ang pagtatalo sa pagitan nila ay hindi lamang kompetisyon. Sa pamamagitan ng testimonya ng ilang kaibigan, natuklasan ng investigador ang isang nagpapabagabag na lihim. Kamakailan lang ay nawala ng halos 2 milyong piso si Gorio dahil sa pamumuhunan sa isang virtual na proyekto ng pera na ipinakilala mismo ni Rafi. Nang bumagsak ang proyekto, sinabi ni Rafi na ang pamumuhunan ay may mga pakinabang at pagkalugi at tahasang tumanggi na ibalik ang pera. Sa social media, walang pag-aatubiling ibinunyag ni Gorio ang pagmumura at pangungutang at paulit-ulit na nagbabanta na haharapin si Rafi kung hindi niya mababawi ang perang pinaghirapan. Nang ipatawag para sa pagsisiyasat, hindi nagpakita ng anumang takot si Gorio Palakasan. Ang lalaking may malaking katawan ay nakaupo na nakakrus ang mga binti na may halatang pagngisi. Oo, kinamumuhian ko siya. Iyang manloloko na nakasuit. Ginamit niya ang kanyang PT image para manloko. Ako lang ang isa sa maraming biktima. Nagbanta ba ako na sasaktan siya? Oo. Ngunit papatayin siya? Hindi. Kung papatayin ko siya, paano ko mababawi ang aking pera? Matatag ang dahilan ni Gorio. Ngunit ang pagkakataon ng krimen ay napakalinaw. Isang malaking utang. Ang pagkamuhi ay itinulak sa pinakamataas na punto na maaaring maging katalista para sa isang kriminal na kilos. Habang ang mga investigador ay nagkakaproblema kay Gorio, lumitaw ang pangalawang pangalan mula sa pagsusuri sa pananalapi at mga tawag ng biktima. Si Aling Ising, 45 taong gulang. Siya ay isang babaeng negosyante sa real estate industry. Isang VIP na kliyente na gumastos ng daan-daang libong piso upang sanayin ni Rafi. Ngunit ang kanilang relasyon ay lumampas sa karaniwang antas ng guro at estudyante. Ang account ni Rafi ay madalas na tumatanggap ng malaking halaga ng pera mula kay Aling Ising. Ang mamahaling kondo na tinitirhan niya, ang sports car na ginagamit niya ay parehong ibinigay sa kanya. Ito ay isang tuwirang palitan, pera at katayuan kapalit ng kabataan at atensyon.
Ang problema ay ang atensyon ni Rafi ay hindi lamang para kay Aling Ising. Ang nabawing data ng telepono ay nagpakita ng mga nag-aapoy na text message ng paninibugho mula kay Aling Ising ilang araw bago ang pagpatay. Pinagtaksilan mo ba ako? Ano ang meron sa batang babaeng iyon na wala ako? Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat ng mayroon ka. Kung kaya kong ibigay, kaya ko ring bawiin, kahit higit pa. Ang banta ay nagdadala ng bigat ng isang taong may pera at kapangyarihan. Nang harapin ng mga investigador, si Aling Ising ay nagpakita ng pagkakalma na halos malamig. Inamin niya ang relasyong romantiko at pagbibigay kay Rafi. Ngunit ganap na tinanggihan na siya ay nagselos hanggang sa puntong pagpatay. Sa edad ko, kayang lutasin ng pera ang maraming bagay kahit na ang pagtataksil. Hindi ako magpapakahirap para dumihan ang aking sariling mga kamay para sa isang walang kwentang bata. Sa gitna ng investigasyon na parang naliligaw sa isang labyrinth na may dalawang potensyal na suspek, ang pamilya ng biktima ay nagdala ng ibang pananaw. Ang kuya ni Rafi, si Miguel de Magiba, isang mabait na engineer ng konstruksyon, ay tila tuluyang nawasak. Ang lahat ng pakikipag-usap sa pulis ay pinamamahalaan ng kanyang asawang si Elena Reyes. Si Elena, 32 taong gulang, ay isang matagumpay na babaeng negosyante, ang may-ari ng isang kilalang online na brand ng pampaganda. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang huwarang hipag na nag-aalala para sa pamilya ng kanyang asawa sa gitna ng pagluluksa. Sa kanyang testimonya, humikbi si Elena. Ang kanyang boses ay puno ng sakit, ngunit sinubukan pa rin niyang maging kalmado upang magbigay ng impormasyon. Sana ay mahanap ninyo ang katotohanan sa lalong madaling panahon upang matahimik na si Rafi. Kamakailan lang ay nakikita ko siyang nagkakaroon ng maraming komplikadong relasyon, lalo na sa pera. Palagi siyang nagmamayabang na nakilala niya ang isang ito. Nakilala niya ang isang iyon at sumali sa mga proyekto na hindi namin gusto ng asawa ko. Posible bang nagkasala siya sa mga elemento ng lipunan? Ang pahayag ni Elena, sa unang tingin, ay nagpapahayag ng sakit at pag-aalala. Ngunit mahusay nitong ginagabayan ang hinala ng mga investigador patungo sa mga pagtatalo sa negosyo at utang ni Rafi, kung saan ang pangunahing focus ay si Goryo. Iginiit niya na bagaman si Rafi ay may talento, siya ay padalos-dalos at madaling kapitan ng tukso, isang biktima ng kanyang sariling ambisyon. Ang tabing ng misteryo na bumabalot sa kaso ay lalong lumalalim. Isang gangster na may utang sa dugo, isang babaeng negosyante na nagseselos at malabong mga babala tungkol sa mga relasyon sa lipunan. Lahat ng tatlong direksyon ng investigasyon ay may katwiran, ngunit lahat ay kulang sa pinakamahalagang bagay, pisikal na katibayan. Naramdaman ni Captain Santos na may mali. Tila may isang hindi nakikitang kamay na mahusay na gumagabay sa investigasyon sa mga landas na gusto nila. Sino sa kanila ang nagsisinungaling? O lahat ba sila ay nagtatago ng isang bahagi ng katotohanan? Ang investigasyon sa kaso ni Rafael de Magiba ay pumasok na sa ikalawang linggo. Ang pressure mula sa superiors at publiko ay lumalaki, ngunit ang mga pangunahing direksyon ay tila humahantong sa isang dead end. Nagpa siyang special task force na sirain ang impas sa pamamagitan ng paghuhukay ng malalim sa bawat suspek gamit ang isang komprehensibong hanay ng mga panukalang propesyonal mula sa psikolohikal na pakikibaka hanggang sa paglalapat ng forensic science. Ang suspek na anin, si Goryo Palakasan, ang unang target na sinuri ng malapitan. Gumugol ang mga investigador ng maraming araw upang muling buuin ang buong schedule ni Goryo noong gabi ng pagpatay. At ang alibay ng lalaking may malaking katawan ay mas matatag pa kaysa sa konkreto. Mula 9 p.m. hanggang 11 p.m., si Goryo Palakasan ay nagla-livestream sa TikTok, nagbebenta ng mga suplemento para sa mga gym goer. Libo-libong manonood ang nakipag-ugnayan ng direkta. Hindi umalis sa screen ang imahe ni Goryo kahit isang segundo na itala ng system
ang buong live stream. Ipinakita rin ang lokasyon ng telepono ni Goryo na siya ay nasa bahay at sa kanyang gym na halos 20 kilometro ang layo mula sa lugar ng krimen. Bagamat kinamumuhian ni Goryo si Rafi hanggang sa buto, malinaw na hindi siya maaaring mag-teleport upang mapunta sa studio ng biktima sa oras ng krimen. Pansamantalang isinara ang pinto ng investigasyon kay Goryo. Ang susunod na opensiba ay nakatutok kay Aling Ising. Sa pamamagitan ng pag-aari ng yaman, ang pag-upa ng isang taong gagawa ng krimen ay posible. Ngunit si Aling Ising ay isang tuso na negosyante. Hindi siya nag-iwan ng anumang bakas. Ang lahat ng kanyang transaksyong pinansyal sa nakalipas na buwan ay malinaw. Walang malaking halaga ng pera ang kahina-hinalang na withdraw. Ang kanyang kasaysayan ng tawag ay malinis din. Higit sa mahalaga, ipinakita ng security camera sa kanyang super luxury penthouse apartment na siya ay umuwi mula 7 p.m. at hindi na umalis hanggang sa susunod na umaga. Ang lahat ng mga teorya tungkol sa direktang o hindi direktang pakikilahok ni Aling Ising sa krimen ay kulang sa totoong katibayan. Ang parehong mga suspect na may malinaw na motibo ay mayroong hindi maikakaila na alibi. Ang kaso ay pumasok sa tunay na impasse. Ang kapaligiran sa meeting room ng Special Task Force ay mabigat na parang tingga. Bumalik-balik si Colonel Reyes, ang mukha ay puno ng mga wrinkles ng pag-iisip. May nakaligtaan tayo. Bulong niya, isang napakaliit na detalye, ngunit ito ang susi. Sa gitna nito, isang sinag ng pag-asa ang sumilay mula sa technical forensic team kung saan ang pinakamahusay na eksperto sa teknolohiya ay nagsusumikap araw at gabi sa na-format na hard drive. Sinubukan nila ang lahat ng espesyal na recovery software, ngunit nabigo silang lahat. Ang kriminal ay gumamit ng isang komplikadong algorithm sa pag-overwrite ng data. Ngunit biglang naalala ni Captain Santos ang isang detalye noong sinusuri ang lugar ng krimen. Nakita niya ang logo ng isang cloud storage service sa kahon ng system ng kamera. Suriin kaagad ang cloud account ng system ng kamera na ito. Utos niya. Posible na mayroong automatikong backup bago mabura ang hard drive. Yun ay isang hindi pangkaraniwang hula. Nakipag-ugnayan sa provider ng serbisyo, na-access ng mga eksperto sa cybersecurity ang account na nakalink sa system ng camera ng studio at natagpuan nila ito. Binura ng kriminal ang data sa pisikal na hard drive, ngunit nakalimutan niya na ang system ay nakatakda upang automatikong mag-upload ng isang maikling clip sa cloud kapag may nakitang paggalaw. Dahil ang internet sa studio ay hindi masyadong malakas, isang solong clip lamang na tumatagal ng 5 segundo ang matagumpay na na-upload bago idiskonekta ng kriminal ang system. Agad na ipinadala ang clip na iyon sa analysis room. Napakababa ng kalidad ng larawan dahil sa mahinang ilaw at mababang resolusyon. Isang anino ng isang tao ang dumaan sa lens na hindi nakilala ang mukha o kasuotan. Ngunit sa loob ng 5 mahahalagang segundo, naitala ng imahe ang sandali na huminto ang taong ito sa tabi ng Smith machine. Ang kamay ng tao ay umabot para humawak ng isang maliit na metal na bagay na mukhang isang mini wrench at pinahigpit ang lock nut ng safety pin. Iyon ang golden evidence. Ngunit sino ang nasa clip? Muling nakatutok ang buong team sa malaking screen na nakatitig sa bawat pixel. Pagkatapos ay sumigaw ang isang batang imbestigador. I-zoom ang pulso. May kung ano sa pulso. Ang imahe ay pinalaki hanggat maaari. Malabo, malabo. Ngunit sapat pa rin upang makilala ang isang pamilyar na imahe. Sa manipis na pulso ng kriminal, may isang maliit na tattoo na may malambot na linya. Ito ay isang rosas. Isang rosas. Tumahimik ang buong meeting room. Ang tattoo na ito ay hindi tumutugma kay Goryo Palakasan, isang lalaking puno ng tattoo ngunit sa isang brutal na estilo. Si Aling Ising, ayon sa nakalap na impormasyon, ay wala ring anumang tattoo. Kung gayon, sino ang misteryosong babae na ito? Biglang tumayo si Captain Santos, nagniningning ang kanyang mga mata. Naalala niya ang unang testimonial sa bahay ng biktima. Naalala niya ang imahe ng hipag,
si Elena Reyes, na umiyak ng may sakit habang nakasuot ng long-sleeved silk shirt. Naalala niya ang isang sandali nang itinaas niya ang kanyang kamay upang punasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang manggas ay hindi sinasadyang bumagsak. At sa 1,004 segundo, nakita niya ang isang maliit na tattoo. Suriin muli ang lahat ng mga larawan, video sa social media ni Elena Reyes, hanapin ang anumang bagay na may kaugnayan sa tattoo. Utos ni Captain Santos, ang kanyang boses ay nagmamadali ngunit matatag. Maaaring maling direksyon ang hinanap natin sa simula. Nagsimulang bumukas ang tabing ng misteryo na nagpapakita ng isang kakilakilabot na katotohanan na walang sino man ang makakapaniwala. Ang utos ni Captain Santos ay tulad ng isang high-voltage current na muling nag-activate sa buong investigatory machine na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagwawalang kilos. Agad na binaliktad ng mga tech investigator ang virtual na mundo ni Elena Reyes. Ang kanyang personal na Facebook page ay isang perpektong modelo, isang matagumpay na babaeng negosyante, isang mabait na asawa, isang nagmamahal na hipag. Ang lahat ng mga post ay mga eleganteng larawan, positibong pilosopiya sa buhay, walang butas. Ngunit ang virtual na mundo ay palaging may mga backdoor. Pagkatapos ng maraming oras na paghahanap, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga kaibigan at mga pribadong grupo, isang investigador ang nakahanap ng kayamanan. Isang album ng mga larawan sa isang bakasyon kasama ang kanyang malapit na kaibigan mahigit 1 taon na ang nakalipas, na naipost sa Instagram account ng isang kaibigan at nanatiling nakatakda sa friends only. Sa isang larawan na kinunan sa tabi ng swimming pool, si Elena Reyes ay nakasuot ng mamahaling bikini na may maningning na ngiti at doon, malinaw na nakikita sa kanyang kaliwang pulso ay isang maliit na eleganteng tattoo ng bulaklak na kapareho ng malabo na imahe na nakuha mula sa security clip. Sa meeting room ng Special Task Force, pinalaki ang larawan sa screen. Ang katahimikan ay bumalot sa kapaligiran, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ang katahimikan ng impas, ngunit ang gulat. Ang imahe ng kriminal ay lumitaw. Hindi isang gangster na biktima ng utang. Hindi rin isang babaeng negosyante na nagseselos, kundi mismo ang hipag na tila pinakamalungkot. Gayunpaman, ang parehong tattoo ay hindi sapat upang makumbinsi. Iyon ay isang pagkakataon lamang, kahit na ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Alam ni Colonel Reyes na kailangan nila ng hindi maikakaila na siyentipikong katibayan. Kailangan natin ang kanyang DNA. Sabi niya sa isang matigas na boses. Kailangan nating itong kolektahin ng lihim at legal. Maingat na binalangkas ang plano. Nang sumunod na araw, 2 investigador, kasama ang isang babaeng opisyal, ang pumunta sa pribadong bahay ng mag-asawang Miguel Dimagiba sa dahilang kailangan nilang magpatunay ng higit pang impormasyon upang kumpletuhin ang kaso. Tulad ng dati, tinanggap sila ni Elena Reyes na may malungkot pa ring hitsura ngunit napaka-cooperative. Nagtimpla siya ng tsaa na nagpapakita ng pag-aalala ng isang magiliw na host. Sa panahon ng pag-uusap, tusong pinukaw ng babaeng investigador ang paksa na nagpapahayag ng pakikiramay at pagbabahagi na nagpabagal kay Elena sa pagbabantay. Nang matapos ang pag-uusap, inihatid ni Elena ang kanyang mga bisita sa pinto. Ang baso ng tsaa na ininom niya ay nakalagay pa rin sa mesa. Kasing bilis ng kidlat, ginamit ng lalaking investigador na naiwan ang isang espesyal na cotton swab. Maingat na kinokolekta ang sample ng laway na nakakapit sa labi, tinatakan ito at inilagay sa isang bag. Ang lahat ng operasyon ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo at ang sample ay agad na inilipat sa Forensic Science Institute. Kasabay nito, ang mga forensic expert ay bumalik muli sa gym na nagpabaliktad sa Smith machine. Maingat nilang sinuri ang bawat crevice, bawat knot, at ang kanilang mga pagsisikap ay ginantimpalaan sa crevice ng lock nut ng safety pin. Ang knot na niluwagan,
Nakakita sila ng napakaliit na sample ng sel ng balat na hindi nakikita ng mata. Ipinadala rin ang mahalagang sample na ito para sa pagsusuri. Pagkalipas ng 3 araw, ibinalik ang mga resulta. Ang buong Special Task Force ay huminga ng malalim. Ang DNA sample mula sa sel ng balat na natagpuan sa Smith machine ay tumutugma sa DNA sample ni Elena Reyes. Ang rate ng katumpakan ay 1,001 bilyon. Panahon na upang ibaba ang kurtina. Ang utos na ipatawag si Elena Reyes ay ipinatupad kaagad. Sa pagkakataong ito, hindi na isang pagbisita o pagtatanong kundi isang opisyal na paghaharap sa punong tanggapan ng pulisya. Pumasok si Elena sa interrogation room, nakasuot pa rin ng eleganteng business attire ngunit sa kanyang mukha ay may bahagyang pag-aalala. Maaaring naramdaman niya na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Sa harap ni Elena ay sina Captain Santos at Colonel Reyes. Wala na ang mga social pleasantries. Inilagay ni Captain Santos ang snapshot ng security clip at ang larawan ni Elena na nakasuot ng bikini sa mesa. Maaari mo bang ipaliwanag ang pagkakatulad sa pagitan ng dalawang tattoo na ito, Ginang Elena? Namumutla si Elena Reyes. Ang kanyang mga labi ay gumalaw-galaw ngunit hindi siya makabigkas ng anumang salita. Ang kanyang pang-araw-araw na pagiging kalmado ay nawala at sa halip ay malinaw na pagkabalisa. Ito ay isang maling paratang. Wala akong alam. Paano naman ang resulta ng pagsusuri ng DNA na ito? Inilagay ni Colonel Reyes ang ulat sa pagsusuri sa mesa. Ang iyong DNA ay natagpuan ng eksakto sa posisyon ng lock nut na sinira sa makina na pumatay sa iyong hipag. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang nagpasyang hampas ay inihagis. Ang manipis na piraso ng papel ay mas mabigat kaysa sa libu-libong akusasyon. Nakatitig si Elena Reyes sa mga konklusyong salita at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang lahat ng paglaban, lahat ng kasinungalingan ay naging walang kabuluhan sa harap ng malamig na katibayan ng siyensiya. Ang matibay na pader na sinubukan niyang itayo sa kanyang paligid ay bumagsak. Yumuko siya sa mesa, nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga hikbi, sa simula, ay ang ingay ng pagkakasakal na pagkatapos ay sumabog sa mga sigaw ng desperasyon at pagkakasala. Tapos na ang pagpapanggap ng virtuous hipag. Sa harap ng mga investigador ngayon ay isang malamig na mamamatay tao at ang hubad na katotohanan sa likod ng kaso ay malapit ng ibunyag. Sa malamig na interrogation room, sa ilalim ng maliwanag na puting fluorescent light, ikinuwento ni Elena Reyes ang lahat. Ang katotohanang ibinunyag ay hindi isang komplikadong plano sa utang o isang paghihiganti dahil sa pag-ibig ng elite class, ngunit isang trahedya na nagmumula sa mga baluktot na pagnanasa at makasariling takot na nakatago sa likod ng hitsura ng isang masayang pamilya. Ayon sa testimonya ni Elena, matagal na ang kanyang kasal kay Miguel de Magiba, ang mabait na asawa ay isang walang laman na shell na nadala sa ipo-ipo ng pera at mga marangyang relasyon sa lipunan. Naging kabit si Elena sa maraming lalaki, ngunit ang isa na nagpukaw sa kanyang pagnanasa at kinamumuhian ay si Rafael de Magiba, ang batang hipag, ang may talento at kaakit-akit. Sa kabila ng moralidad, paulit-ulit na tinangka ni Elena na lumapit, na gumamit ng mga salita at galaw para akitin si Rafi, na may layuning hilahin siya sa isang hindi lehitimong relasyon. Gayunpaman si Rafi, bagaman mayroon siyang mga madilim na bahagi sa negosyo, ay isang taong may malinaw na moral na hangganan sa mga relasyon sa pamilya. Mariin niyang tinanggihan ang lahat ng tukso mula sa kanyang hipag, na nagpapakita ng isang mahigpit na saloobin at pagpapanatili ng distansya. Ang tugatog ng pagtatalo ay nang matuklasan ni Rafi na si Elena ay hindi lamang nagkakaroon ng relasyon sa labas, kundi lihim ding niloloko ang kanyang kapatid sa isang business partner. Nagbabala siya kay Elena na kung hindi niya ititigil ang maluwag na pamumuhay na iyon, sasabihin niya ang lahat sa kanyang kapatid. Ang banta ni Rafi ay tumama ng diretsyo sa pinakamalaking takot ni Elena, ang paglalantad ay nangangahulugang pagkawala ng lahat.
pamilya, reputasyon ng isang matagumpay na babaeng negosyante at isang marangyang pamumuhay na pamilyar na sa kanya. Ang takot na hubarin ay nagbago sa puot at humantong sa masamang intensyon na puksain si Rafi upang patahimikin siya magpakailanman. Sinamantalahan na alam niya ang schedule ng pagsasanay ni Rafi at may sariling susi sa studio na ibinigay ni Miguel, ang asawa niya, na isa ring co-owner. Maingat na nagplano si Elena. Noong gabi ng pagpatay, lihim siyang pumasok sa studio. Hindi pinagana ang kamera at binura ang data ng hard drive. Sa kaalaman na nakuha niya mula sa panonood kay Rafi na mag-ehersisyo, gumamit siya ng wrench para luwagan ang safety nut ng Smith machine na ginawa itong isang nakamamatay na bitag. Pagkatapos gawin ng krimen, kalmado siyang umalis sa lugar ng krimen, umuwi at ginampanan ang papel ng nagdadalamhating hipag at tusong idinirekta pa ang investigasyon sa ibang tao. Ang paglilitis laban kay Elena Reyes ay naganap sa espesyal na atensyon ng publiko. Sa harap ng dock, ang akusado ay wala na sa kanyang eleganteng hitsura. Siya ay isa na lamang napagod na babaeng nanginginig sa damit ng isang kriminal. Marahil ang pinakamasakit ay si Miguel de Magiba na nakaupo ng nakatulala sa hanay ng pamilya ng biktima. Sa isang iglap, nawalan siya ng nag-iisang kapatid at humarap sa kakilakilabot na katotohanan na ang kaaway ay ang kanyang asawa na kanyang minamahal. Ang sakit ay isang saksak sa puso na hindi gagaling. Sa hindi maikakaila na ebidensiya at pag-amin ng akusado, hinatulan ng korte si Elena Reyes ng pinakamataas na parusa mula sa murder. Isang mabigat na hatol na naaayon sa kanyang walang pusong pag-uugali na may masusing pagpaplano at paghahanda at ang partikular na seryosong mga kahihinatnan na sanhi ng akusado. Naipamalas ang hustisya, ngunit ang trahedya ay nagpapatuloy. Ang kaso ay tinapos na ngunit parang malalim na hiwa ito sa modernong lipunan na nagpapakita ng mga bukol na nakatago sa likod ng eleganteng panlabas. Ito ay isang thunderous babala sa pagbaba ng mga moral na pagpapahalaga tungkol sa kung paano ang mga tao ay maaaring handang yurakan ang pagmamahal sa pamilya at ang batas dahil sa mababang pagnanasa at sa pansariling pagkamakasarili. Anuman kadami ng sakit, ang katotohanan ay maliliwanagan sa huli. Ngunit ang presyo ay maaaring minsan ay masyadong mahal. Huwag kailanman bigyan ng kasamaan ng pagkakataong magtago sa likod ng katahimikan o mga pekeng takip dahil ang lahat ng kasalanan ay mananagot sa parusa ng parehong batas at korteng konsensiya. Ang mga after effects ng kaso ay magpapatuloy sa walang hanggan bilang isang mapait na paalala ng mahinang linya sa pagitan ng tao at hayop, sa pagitan ng moralidad at krimen sa bawat isa sa atin.